Good morning guys. Kasabong Luzon Visayas Mindanao. Sa umaga na ito ngayon magbigay naman kong konting tips sa inyo tungkol sa kaalaman ko sa pagpili sa minamanok natin, tungkol naman sa pangatawan. Mas advantage talaga kung ang ating ialaga ang manok na hindi mga manipis ang mga pangatawan, hindi pitsuhin. Tulad nito, ito pala siya, ipakilala ko na sa inyo, ito siya stag. Ito siya ang bulik na kulay doom na i-cross ko sa limon, na-store ito sa limon. Basa lang ang buntot dahil maulan ngayon dito sa amin. Ang naka-advantage dito sa mga pagpili natin na minamanok nating alagaan na hindi mga pitsuhin, kasi mula sa diol pa lang sila hanggang sa paglaki nila tuloy-tuloy na ang maganda ang mga pangatawan. Tulad nito, maganda ang hipo sa pangatawan nito dahil hindi sila manipis nga linyada sa pangatawan, hindi pitsuhin. Kasi alam mo ba, ang mga manok na linyada pitsuhin, kung sa diol pa sila ang pinapakain natin yung mga pagkain pang sisiw, pagdating ng isang buwan ang ganda ng mga pangatawan, 2 buwan. Pero magtaka na lang tayo kung masiglakihan na pagdating na ng 3 months, 2 months pa lang magsimula nang magbabago ang pangatawan, munipis na, hanggang panipis na yan, nasakto lang naman sa ibinigay nating pagkain vitamins. Kasi ang alam nyo, ang mga manipis o pangatawan ng manok, lalabas talaga yan kung masiglakihan na. Hindi mo muna mapansin kung liod pa lang dahil ang pinapakain natin yung tinawag o chick booster, maganda ang pangatawan nila. Pero kung lumalaki na yan, papalitan na natin ng ibang pagkain na klase sa feeds, doon na magsimulang ninipis na ang pangatawan nila. Pag ganitong edad, pag manipis ang katawan, manipis pa talaga yan. Kung mag-edad man yung 1 taon, kung linyada talagang manipis, pitsuhin. Kung gaganda man ang pangatawan, kunti lang, talagang manipis lang. Paghipo mo dito, mahipo mo pa rin ang buto sa pitso. Pero itong mga manok na mga hindi lahing pitsuhin, pagdating nito ng 1 taon, punong-puno na ang kanilang laman dito sa pitso. Hindi mo na mahalata ang buto sa pitso paghipo mo. Yan ang totoo dito sa pag-alagad manok. Nagkatipindi yan sa linyada kasi. Dahil yung iba, karamihan, magtaka. Oh, bakit? Imbis lumalaki na, naging manipis na ang pangatawan. Noong maliliit pa sila, diol pa lang, ang gandang mga pangatawan, hindi pitsuhin. Sa linyada talaga yan sa isa ka manok. Kapag ganito nga uri sa linyada sa kamanok nga hindi pitsuhin sila, mula sa sisiw nila hanggang sa paglaki, tuloy-tuloy yan ang kanilang pangatawan na hindi pitsuhin. Malaman talaga ang dito dibdib nila ang kanilang pitso. Pero manok talagang manipis ang pitso ng linyada, wala na talaga tayo diyang ibang solusyon. Kung ibigay man natin ang kompletong pagkain vitamins yan sa kanila, kung gumanda man kunti lang, bibigat lang ang pangatawan yan, pero hindi na talaga mapuno pa ang kanilang laman sa pitso, kasi tinatawag nga nasa linyada na nila yan na manipis, pitsuhin. Hindi malayo ito tulad sa ating nagmamay-ari. Ang pangatawan din natin magkaiba sa atin ding pinagalingan na pamilya. Kung ang pamilya natin kabain din, mga sulit ang pangatawan, ganun din mamana natin yan, pati sa ating mga anak. Pero kung ang lahi din natin, ang ating pinagalingan, ang mama natin o papa, kung mayroon na manipis ang pangatawan, hindi mga malakihin ang tiyan, ganun din ang kalabasan sa magiging anak o sa mga kapwa-apukan nila. Yan na ito. Ganun din ang manok, walang pinagkaiba, basta may buhay. Kung ano ang history sa pinagalingan sa atin o sa kanila, sa manok, maparihan natin may buhay din ito, ganun din ang kalabasan sa mga pangatawan. Yan ang madaling paliwanag ko sa inyo.
kayong nag-alagag manok, kayo na mismo ang makasagot niyan dahil kayo mismo na nagpapalahig manok. Alam ko, tulad ko rin, may ilan-ilan din magmanok sa atin na medyo ang pangatawan tamang-tama lang, hindi tabain. Yan lang, maraming salamat ulit sa pagpanood. Sana maliwanagan kayo, mga baguhan pa lang, dito sa konting kaalaman ko rin tungkol sa pangatawan sa alagaan natin mga manok. Dapat ang pipiliin talaga natin, dapat lalo sa inyong mga baguhan pa lang, may advice ko sa inyo, piliin nyo na, doon na kayo magsimula sa maganda ang hipo sa pangatawan para ang resulta kalalasan sa magiging anak, maganda ang hipo sa pangatawan, hindi kayo loging-logi, dahil madaling magustuhan, mabili ang isa ka manok nating alaga kapag maganda ang hipo sa pangatawan, dahil ang pangatawan ang puhunan para mababawi natin ang ating ginagastos sa kanilang ating mga manok.